Sinong nakpalapit sa unggoy na to sa piano ko? Musika. Gusto ko lang po tumuktok ng isang kanta, sir. Tawanan tumuktok. Naririnig niyo ba yon? Gustong tumaktok ng ipas. Tingnan niyo ang maitim at bitak-bitak na kamay na yan na amoy bleach. Basahan yan, maruruming kamay. Huwag mong hahawakan ang piano ko. Sige, tumaktok ka, bata. Ipakita mo sa amin kung anong kayang gawin ng isang asong gala sa isang Steinway. Bigyan mo kami ng magandang katatawanan. Umupo ang janitor. Nanginginig ang kanyang madaliri. Ngunit ang hindi alam ng sinuman sa silid na iyon ay ang maruruming kamay na iyon ay minsan nang nagpatayo sa 3 presidente ng Pilipinas upang magbigay pugay. Nang umagang iyon, 12 oras bago ang paktulak, bago ang Steinway, bago ang lahat ng ito, gumising si Mateo San Juan sa parehong paraan ng pagising niya araw-araw sa nakalipas na 6 na taon mag-isa. 5:15 kan umaga, Sampaloc, Maynila, sa isang 1-bedroom apartment sa ikatlong palapak ng isang lumang building kung saan sira na ang elevator simula pa noong nakaraang teg-ulan. Ang lumang aircon ay lumalagitik at umugong sa isang ritmong saulado na ni Mateo. 2 lagitik, isang mahabang ugong, tigil ulit. Ito na ang pinakamalapit sa musika sa buhay niya ngayon. 14 na hakbang mula kama hanggang kusina. Binilang niya ang bawat isa. Ang kaliwang kamay ay dumudula sa pader, binabasa nga dulong daliri ang tekstura. Makinis na semento, pagkatapos ay ang hambangang pinto. At ang tuklap na wallpaper kung saan lumiliko ang pasilyo. 14 na hakbang. Katulad kahapon, katulad ng 6 na taon bago iyon, ang kape ay instant, laging tigain. 1, nakatago ito sa ikalawang estante, sa kanang bahagi, sa likod ng asin. Nahanap ng gadaliri niya ang braille label na idinikit niya sa garapon. Isang nakasanayang itinuro sa kanya ni Elena nang magsimulang gumapang, ang dilim sa kanyang paningin. Si Elena, ang kanyang asawa, ang babaeng naglagay ng label sa bawat lata, bawat bote, bawat drawer sa apartment na ito, na tila iginuguhit siyang ang isang mapa para sa buhay na alam, nitong hindi na siya magiging bahagi pa ng matagal. Kinuha siyang kanser 6 na taon na ang nakararaan. Mabilis at malupit, 4 na buwan mula sa diagnosis hanggang sa libing. Sa ibabaw ngali na mesa sa tabing kama ay may isang nakakwadrong litrato na 17 taon nang hindi nakikita ni Mateo. Ngunit tuwing umaga bago magkape, bago ang lahat, hinahawakan niya ito. Sinusundan ng kanyang madaliri ang salamin. Alam niya kung ano ang nasa litratong iyon. Isang mas nakababatang bersyon ng kanyang sarili, maliwanag pa ang mga mata, nakakakita pa, nakikipakamay sa isang lalaking nakabarong, malabong background. Ngunit sinumang nakapunta, doon ay makikilala ang Rizal Hall ng Malacanang Palace. Hindi nagtagal si Mateo roon, hindi niya kailanman ginagawa. Hinawakan lamang niya ang kwadro, ibinaba, at sinimulan ang kanyang araw. Pinlansa niya ang kanyang uniforme bilang janitor gamit ang pakiramdam, bawat tupi ay sadya, ang kuwelyo ay tuwid, ang mamanggas ay unat, ang name badge ay nakapin ng eksaktong 2 pulgada sa ibabang ang kaliwang balikat. Karamihan sa mga tao ay magsusuot na lang ng gusot na uniforme para sa trabahong tulad ng sa kanya. Hindi si Mateo. Palaging sinasabi ni Elena na makikilala mo ang isang lalaki kung paano niya tinatrato ang mga bagay na hindi napapansin ng iba. Kaya nakpaplansa siya tuwing umaga. Ang biyahe sa jeep at bus patungong Gran Maharlika Hotel ay inabot na 40 minuto. Umupo si Mateo sa parehong upuan, ikatlong hilera, kaliwang bahagi, pinakamalapit sa bintanang hindi niya makita. Gusto niya ang upuang iyon dahil ang hangin mula sa labas ay umihip sa kanya tuwing malamig ang umaga. At dahil ang konduktor, isang babaeng naknangalang Ate Gloria, ay laging nagsasabing, "Magandang umaga, Mang Mateo," pag-akyat niya at ingat po. "Mang Mateo," pagbaba niya, 2 pangungusap, sapat na iyon. May mga araw na iyon lamang ang salitang sinasabi ng sinuman sa kanya. Ang Gran Maharlika ay isa sa pinakaprestihiyosong hotel sa buong Pilipinas. Tumigil na roon ang mga presidente, mga banyagang dignitaryo at mga CEO.
Ang lobby ay may sahi na marmol mula sa Italia, kisameng sining na ipininta ng kamay, at isang chandelier na balitang mas mahal pa kaysa sa pinaksama-samang halaga ng lahat ng apartment sa kalsada ni Mateo. Siyam na taon nang minumop ni Mateo ang marmol na iyon. 9 na taon ng pagtutula ng dilaw na timba sa mga bisitang tumitingin sa kanya na parang bahagi lang siya ang pader. 9 na taon ng makikiraan po na sinasalubong ang katahimikan. 9 na taon ng pagtabi upang makadaan ang malalaking nakasuit nang hindi nasisira ang kanilang paglakat. Hindi siya nagtatanim ng sama ng loob tungkol dito. Iyon ang mahalaga. Ginawa lang niya ang trabaho. Pumasok, nagmop, naglinis mga banyo, nagtapong basura, nagpakintap ng mga hawakang tanso hanggang sa sumalamin ito nang mukhang hindi niya makita. Ang katrabaho niyang si Danilo Corpus ang pinakamalapit na itinuturing na kaibigan ni Mateo, 34 taong gulang, malaki ang katawan na parang bouncer at may boses na parang parisami sa tuwing linggo ng umaga. 3 taon nang nagtatrabaho si Danilo sa Grand Maharlika at mula pa noong unang araw, inako na niya ang pakbubuhat ng supply cut ni Mateo patungo sa service elevator tuwing shift nila. Hindi mo na kailangang gawin yan, Danilo. Alam kong hindi kailangan. Gagawin ko pa rin, iyon ang kanilang nakasanayan. Bawat shift, walang diskusyon. Si Danilo rin ang tanging tao sa Grand Maharlika na nakakaalam na marunong tumuktok ng piano si Mateo. Aksidente itong nangyari mga 2 taon na ang nakararaan. Nakalate shift si Danilo. Naglalakat sa labas ng staff break room ng 2:00 ng madaling araw nang may marinig siyang nakpatigil sa kanya sa pasilyo. Musikang nakmumula sa likod ng nakasarang pinto. Mahina, ngunit buo, mayaman, parang isang tunok na walang karapatang makmula sa isang silit na may gasilyang plastic at sirang vending machine. Binuksan niya ang pinto ng kaunti. Nakaupo si Mateo sa lumang upright piano na idinonat ng kung sino maraming taon nang nakalipas. Nakapikit, bagamat para kay Mateo, wala itong ibig sabihin. Ang madaliri ay gumagalaw sa mataklado tulad ng tubig na nakahanap ng landas sa bato. Tumayo si Danilo sa may pintuan ng 20 minuto. Hindi huminga, hindi gumalaw. Nang tuluyang tumigil si Mateo, tahimik na isinara ni Danilo ang pinto at naglakad palayo. Hindi niya ito sinabi kahit kanino. Ngunit kinaumagahan, isang tanong ang ibinato niya kay Mateo. Sino ka ba talaga man? Seryoso. Ngumiti si Mateo. Ang uring ngiting hindi sumasagot sa anuman ngunit sinasabi ang lahat. Ako yung nakmomop sa lobby, Danilo. Tulad lang kahapon. Ang hindi alam ni Danilo, ang hindi kailanman sinabi ni Mateo sa sinuman ay ang buong kwento. Ang scholarship sa UST Conservatory of Music, ang debut recital na nakatanggap ng standing ovation mula sa 800 na manunut, ang imbitasyong tumuktok sa isang state dinner sa Malacanang sa edad na 31, tapos ulit sa Kolmekymmentä viisi, tapos ulit sa Kolmekymmentäyhdeksän. 3 makakasunod na presidente ng Pilipinas, bawat isa ay personal na humiling sa kanya. Pagkatapos ay dumating ang diagnosis, retinitis pigmentosa, degenerative, hindi na mababalik. Naksara ang mundo na parang isang mabagal na kurtina. Pagsapit ni Kirkdort, madilim na ang lahat at tumigil na ang mga imbitasyon. Hindi dahil hindi na siya makatuktok. Hindi nakalimutan ni kalimugadali rin niya ang kahit isang nota. Mas marami nang naririnig ang matainga niya ngayon kaysa noong gumagana pa ang kanyang mata. Ngunit ang industriya, ang maahente, ang promoter, ang mafenu, hindi nila alam kung ano ang gagawin sa isang bulak na Pilipinong pianista mula sa hirap na ayaw magpagamit bilang isang kwento ngang inspirasyon. Ayaw niyang magpa-interview sa TV. Ayaw niyang gawin ang segment tungkol sa pagbangon mula sa trahedya sa magpakailanman o MMK. Ayaw niyang umupo sa sopa ngang isang morning show at hayaan ang host na tapikin ang kanyang kamay at sabihing, napaka-positibo mo, hindi siya matapang. Isa siyang musikro at kwento ang gusto nila, hindi artista. Kaya naglaw si Mateo San Juan. Walang farewell concert, walang press release, puro katahimikan. Ang uring ang katahimikang lumalamon ng buwas sa isang lalaki kung hahayaan niya. Sa ilalim ng kama niya ay may isang nakakandadong kahoy na kahon. Sa loob nito ay 3 piraso ng sheet music.
Bawat isa ay may pirmangang tatlong makakaibang presidente ng Pilipinas. Hindi na niya nabuksan ang kahon na iyon sa loob ng maraming taon. Hindi niya magawa. Ito na lang ang huling patunay na minsan siyang naging mahalaga. At ang pahawa sa patunay ngang isang buhay na naiwala mo na ay isang partikular na uri ngang sakit na walang pangalan. 2 buwan na siyang huli sa upa. Inipit ng may-ari nga apartment ang huling notisya sa ilalim ngang kanyang pinto nung nakaraang Martes. Naramdaman ni Mateo ang sobre, alam na alam kung ano ito base sa bigat at tigas ng papel, at ipinatong ito sa mesa ng kusina nang hindi binubuksan. Wala na ang singsing ni Elena, na 4 na buwan na ang nakalipas para pambili ng bigas at ulam. Ngunit naiwan ang marka sa kanyang daliri, isang guhit sa balat kung saan naroon dati ang ginto. Minsan, hinihimas niya ito nang hindi sinasadya, isang nakasanayan mula sa isang buhay na dati akma sa kanya. Kung nilakpasan mo si Mateo San Juan sa kalsada ng umagang iyon, isang bulak na lalaki na nakaplansang kulay abong uniforme, na may puting baston na tintapik-tapik ang bangketa, hindi ka nalilingon pang muli. Walang sinumang gumagawan nun. Kung iniisip mo na alam mo na kung saan papunta ang kwentong ito, maniwala ka sa akin, hindi, samahan mo ako. Si Don Gerardo Valderrama ay hindi lang basta pumapasok sa isang silid, ang masilit ang nag-aayos para sa kanya. Nang gabing iyon, eksaktong 6:45, huminto ang isang itim na Rolls-Royce Phantom sa pribadong pasukan ng Grand Maharlika. Bumukas ang pinto bago pa man tuluyang huminto ang sasakyan. 2 tauhan ng hotel ang tumayo ng tuwid. Ang ikatlo ay may hawak na payong kahit hindi naman umulan. Ganyan klaseng tao si Don Gerardo. Pinaghahandaan ng matao ang maproblemang hindi naman nag-exist, masiguro lang na hindi siya makakaranas ng abala. Bumaba siya. 58 taong gulang, medyo puti na ang buhok sa gilid, suot ang isang custom na barong mula sa sikat na designer na mas mahal pa kaysa sa kikitain ni Mateo San Juan sa isang taon. Gawa sa kamay ang kanyang sapatos na Italianong balat. Ang kanyang relo, isang Patek Philippe, ay sumalo ng liwanag mula sa pasukan ng hotel at ibinalik ito na parang isang maliit at mamahaling araw. Hindi pinansin ni Gerardo ang mga tauhan, hindi tumango, hindi kumurap sa direksyon nila. Umiral sila para maglingkod. Ang pakilala ay isang regalo at hindi nagbibigay ng regalo si Don Gerardo Valderrama sa mga taong walang may babalik. Ang asawa niyang si Doña Aurora ay sumunod sa pakbaba. Elegante, maputi, may kwintas na perlasalik na palagi niyang hinahawakan. Kung paano hawakan ng matao ang mabagay na hindi sila sigurado kung dasurf ba nila. Naglakat siya 2 hakbang sa likuran ni Gerardo. Palajing 2 hakbang, hindi dahil hiningi itong asawa, kundi dahil natutunan niya na ang paglakat sa tabi nito ay nangangahulugan ng pagwawasto mamaya sa loob ng kotse. Sa isang boses na hindi man lang lumalakas higit sa isang bulong, ngunit mas masakit pa sa anumang sigaw. Ang taon ng Arts and Philanthropy Gala ng Valderrama Foundation ng Corona ni Gerardo ginaganap tuwing tagsibol. 400 bisita, mga senador, CEO, media mogul, old money, new money. Parang napakatagal ng prakaya nakalimutan na nito kung ano ito dati. Sa papel, nangangalap ang gala ng pondo para sa mga arts program ngang mahihirap. Sa totoo lang, isa itong entablado. At si Gerardo ang tanging performer na mahalaga. Pumasok siya sa ballroom at nagbago ang ihip ng hangin sa silid. Huminahon ang mga pag-usap. Isang sommelier ang nagibangang direksyon sa kalagitnaan ng paglakat. Isang batang babae mula sa catering team ang nag-ayos ng tayo ng napakabilis kaya muntik na niyang mabitawan ang isang tray ng ma-champion flute. Ganito ang hitsura ng kapangyarihan kapag hindi na nito kailangang magpakilala. Papasok lang ito at ang lahat ng iba pa ay mag-adjust. Naglakat si Gerardo sa gitna ng karamihan na parang isang taong naglalakat sa pag-ari niyang hasyenda. Mabagal, nagmamay-ari. Nakipakamay siya sa isang senador, lumapit ng bahagya sa isang hedge fund manager at may sinabing nakpatawa sa lalaki ng sobra. Tumanggap siyang isang basong champagne mula sa isang waiter, itinapat ito sa liwanag, pinag-aralan ng 3 segundo, tapos ibinalik ng hindi tinitikman. Bigyan mo akong iba. May fingerprint ang basong ito. Hindi nakbago ang mukha ng waiter. Sinanay siyang huwak makriyak, ngunit nanginik ang kanyang kamay nang bawiin niya ang baso. Iyon ang sining ni Gerardo.
Hindi niya kailanman itinaas ang boses niya. Hindi kailanman gumawang eksena. Diin lang siya ng diin. Maliit, tuloy-tuloy, at eksaktong makalupitan na nagpapaalala sa lahat sa silit ng distansya nila sa kanya. Isang batang Filipinang cellist na galing probinsya ang nakatayo malapit sa entablado naghihintay na ipakilala. 23 taong gulang siya. Unang beses sa isang event na ganito. Kinakabahan, ngunit pinipilit magpakatatak. Nang dumaan si Gerardo, iniabot niya ang kanyang kamay. Don Gerardo, isang malaking karangalan ang nandito na ba ang totoong entertainer? Sabi ni Gerardo sa kanyang asistan ng sapat ang lakas para marinig ng cellist. Hindi niya ito tiningnan. Hindi bumagal sa paglakat, tuloy-tuloy lang. Naiwang nakabitin sa hangin ang kamay na cellist ng sandali. Tapos dahan-dahan niya itong ibinaba. Katulad ng ginagawa ng gatao kapag may natuklasan sila sa mundo na hindi na nila malilimutan pa. Maya-maya, nakatayo si Gerardo malapit sa entablado. Ipinapasadya ang kanyang kamay sa ibabaw ng Steinway grand piano na nakapwesto sa ilalim ng spotlight. Sa kanya ang pianong ito. Dinonate niya ito sa hotel 3 taon na ang nakararaan. Isang pianong nakakahalaga ng higit 10 milyong piso. Gawa sa kamay. Isa sa wala pang 100 sa buong mundo. Ang kanyang pangalan ay nakaukit sa isang tansong plaka na nakakabit sa gilid nito. Don Gerardo Valderrama, patron ng signing. Hinawakan niya ang tansong plaka na iyon na parang humahawak ng tropeo. Nakmamayari, mayabang. Ang pianong ito ay wala rito para gumawa ng musika. Nandito ito para magbigay ng pahayag. Humarap siya sa kanyang inner circle. 3 lalaking nakasuot ng pare-parehong itim na suwet na tumatawa kapag tumatawa siya at sumasang-ayon bago pa man niya tapusin ang kanyang nga pangungusap. Alam niyo kung ano ang naghihiwalay sa atin sa kanila, sabi ni Gerardo, sabay turo ng pasikreto sa mga service staff na nakahilera sa pader. Maliit silang mag-isip, panghabang buhay. Tumango ang 3 lalaki. Ang isa sa kanila ay humagihik. Sa mismong sandaling iyon, 40 talampakan ang layo. Sa likod ng swinging door ng kusina, nakmomop si Mateo ng natapon na tubig. Tahimik, hindi nakikita, nakasandal ang kanyang baston sa pader sa tabi niya. Bumukas ang mapintong ballroom para sa dumadang waiter at sa isang maikling sandali, ang tunong ang tinotono na Steinway ay lumutang sa pasilyo. Ilang nota lang, maliwanag, malinis, humihiwa sa ingay ng kusina na parang boses na tumatawag ng pangalan. Tumigil sa pagmomop si Mateo, nakatagilit ang ulo, at kumibot ang kanyang nadaliri sa gilid niya. 2 lalaki sa isang silid. Ang isa ang nakmamay-aring ang piano, ang isa ay nakakaintindi rito. Ang pangunahing pianista ay dapat darating ng 7:30, pagsapit ng 7:45, palakat-lakat na ang event coordinator sa likod ng kurtina ng entablado habang nakadikit ang telepono sa kanyang tainga. Pagzapit ng 8, namutla na ang kanyang mukha. Nag-grounded ang flight ng pianista mula New York. Mechanical failure, walang backup, walang understudy, walang plan B, walang laman ng entablado. Kumikinang ang Steinway sa ilalim ng spotlight na parang isang magandang pangakong walang makakatupad. Nagsimula ng makapansin ang mabisita. Ang mapag-usap ay nag-iba mula sa formal na kwentuhan patungo sa mga bulungan. Ilan ang sumilip sa kanilang maprograma. Ang 8:00 performance slot ay dumating at lumipas, tapos 8 sa 15. Ang katahimikan kung saan dapat may musika ay lalong umingay sa bawat minutong dumaan. Napansin ni Gerardo, siyempre napansin niya, kanya ang gala na ito. Ang kanyang pangalan ay nasa bawat banner, bawat programa, bawat napkin ring. Hinila niya ang event coordinator sa gilid. Nasaan na siya? Don Gerardo, ang flight niya. Wala akong pakialam sa flight niya. May pakialam ako sa 400 tao na nakatingin sa walang laman na entablado na may pangalan ko. Ayusin mo. Sir, sinusubukan ko pong ayusin. Naglakad na siya palayo bago pa ito makatapos. Iyon pa ang isang bagay tungkol kay Gerardo. Nag-utos siya tulad ng kusang pahinga ng ibang tao nang hindi inaasahang may kokontra. Ngunit walang solusyon. Hindi ngayong gabi. Tinawagan na ang backup list. Ang lahat ng available na pianista sa buong Metro Manila ay puno na o hindi makontakt.
Nakatayo ang koordinator sa likod ng stage nakatingin sa kanyang telepono. Alam na ang susunod na 60 minuto ay magiging pinakamahabang oras ng kanyang karera. Samantala, tapos na si Mateo San Juan sa shift niya. Nag-out siya ng alas 8. Walang binago sa nakasanayan niya. Mop, timba, supply cart, ibinalik sa utility closet. Tinanggal ang badge, isinuot ang jacket, puting baston sa kanyang kanang kamay. Naklakat siya patungo sa service exit sa likod ng hotel. Ang parehong pintong ginagamit niya gabi-gabi. Ang pintong nakbubuka sa eskinita sa likod ng loading dock kung saan amoy mantika sa kusina at usok ngang tambutso ang hangin. Ngunit na ngayong gabi, may humila sa kanya. Ang service corridor ay katumbas ng silangang pader ng ballroom. Halos gabi-gabi ay pader lang ang pader na iyon. Mga mahinang boses, tunong ang baso. Walang kinalaman sa kanya. Ngunit ngayong gabi, nang dumaan si Mateo, nakaawang ang mapintong ang ballroom sa kabilang dulo ng pasilyo. Isang catering cart ang sumabit sa pintuan at wala pang nag-abala na ayusin ito. Sa awang na iyon, ang tunog ng Steinway ay lumutang sa pasilyo. Hindi musika, kundi ang nahuling nota ng tuner na naiwan pa sa hangin. Isang solong pinatagal na chord, F major. Maliwanag, bukas. Ang uring tunog na hindi huminging pahintulot para marinig. Tumigil sa paglakad si Mateo. Ang baston niya ay nakabitin 1 pulgada sa ibabaw ng sahig. Lumingon ang ulo niya, patungo sa tunog tulad ng paglingon ng halaman sa liwanag. Hindi isang desisyon, kundi isang reflex na nakabaon ng napakalalim na hindi na nito kailangan ng pahintulot mula sa kanyang utak. Tumayo siya ron ng 10 segundo. 15. Gumalaw ang madaliri niya sa kanyang gilid. Hindi madrama, hindi parang pelikula, kundi maliliit na kibot lamang. Ang muscle memory ng 1,000 pagtatanghal na sumusubok magising sa mga kamay na pinakaitan ng karapatang makaalala. Dapat nakpatuloy na siya sa paglakad. Alam niya na ang service exit ay 30 hakbang sa unahan. Ang sakayan ng jeep ay 5 minutong lakad matapos iyon. Ang apartment niya, ang kanyang aircon, ang kanyang instant na kape, ang padlas na hakbang mula kama hanggang kusina, lahat ng iyon ay naghihintay sa kanya, tulad ng lagi. Ngunit umalinggaw-ngaw pa rin ang F major chord sa kanyang dibdib. At sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, lumingon si Mateo San Juan papunta sa musika imbes na palayo rito. Mabagal siyang naglakad sa pasilyo. Nahanap ng baston niya ang hambang ng pinto. Pumasok siya sa ballroom. Hindi sa engrandeng pasukan na may mapelus na lubid at listahan ng mabisita, kundi sa gilid na pinto malapit sa service bar, kung saan madilim ang ilaw at walang nakatingin. Napakalaking silit, hindi niya ito nakikita, ngunit nararamdaman niya. Ang taas ang kisame at kung paano umakyat at bumabalik ng malambot ang tunog, ang kaluskos ang patratos katawan, ang tunong kristal, ang mahinang pabango ng bulaklak na hindi niya mapangalanan. At sa ilalim ng lahat ng ito, ang katahimikan ng isang entabladong naghihintay mapuno. Nak-navigate si Mateo sa pamamagitan ng memorya at tunog. Daan-daang beses na niyang nilinis ang ballroom na ito. Alam niya kung nasaan ang mga mesa, kung saan nagsisimula ang entablado, kung saan ang 3 hakbang pakyat sa plataporma. Nahanap ng baston niya ang unang hakbang, tapos ang pangalawa, tapos ang pangatlo. Ang Steinway ay 6 na talampakan sa kanyang kaliwa. Nararamdaman niya ang presensya nito tulad ng pakdama sa init ng apoy. Bago mo pa makita ang ningas, isang bagay na malaki, matunok, buhay. Umupo siya sa bangko. Nahanap ng kanyang kamayang teklado at sa isang sandali lamang, ang ballroom, ang bisita, ang gala, si Don Gerardo Valderrama, ang upa, ang kalungkutan, ang dilim, lahat ngayon ay naglaho. Piano lamang ang natira. Nakapatong ang nadaliri ni Mateo sa mga teklado ng eksaktong 3 segundo bago muling bumaksa ang mundo, ang pagtulak. Ang kamay ni Gerardo sa kanyang kuwelyo. Ang lagutok ng kanyang baston laban sa marmol, ang tawanan, ang masalita, unggoy, ipis, asong gala, maruruming kamay. Lahat ng iyon ay nangyayari ng mabilis at maingay sa harap ng maraming tao. Kung paano laging nangyayari ang kalupitan kapag alam ng malupit na tao na walang pipigil sa kanila. At pagkatapos ay tapos na,
Nasa sahig si Mateo, ang kanyang natuhod sa malamig na marmol. Ang kanyang baston ay nasa kung saan sa kanyang kaliwa. Naririnig pa niya itong gumugulong, isang mahinangguwang na tunok laban sa bato. 400 taong humihinga, ni isa sa kanila ay hindi nagsasalita. Ang boses ni Gerardo sa itaas niya, malakas, nasisiyahan. Ang boses ng isang taong hindi pa nasabihan ng hindi ng sinumang mahalaga. Sige, tumuktok ka bata. Ipakita mo sa amin kung anong kayang gawin ng isang asong gala sa isang Steinway. Bigyan mo kami ng magandang katatawanan. Nanatiling nakaluhod si Mateo doon. Ang kanyang makamay ay nakalapat sa marmol. Ang lamig ay tumago sa kanyang mapalat pataas, sa kanyang nga pulso, sa kanyang nga braso, sa bahagingang kanyang dibdib kung saan may isang bagay na matagal nang nakakandado. Naisip niyang tumayo at maglakad palayo. Alam niya kung saan ang service exit, 30 hakbang, baka 35 mula rito. Pwede na siyang makalabas ng pinto sa bangketa, umalis, at bukas ay wala lang ito. Isang masamang gabi, isang kwentong hindi niya kailanman isasalaysay. Naisip niya ang upa, 2 buwan ng overdue, ang huling notisya sa mesang ang kanyang kusina. Kung tutuktok siya, kung gagawa siya ng eksena, sisantahin siya ni Don Gerardo bago pa man mawala ang huling nota. At paano na pagkatapos? Walang trabaho, walang kita, walang Elena na magsasabi sa kanyang magiging ayos lang ang lahat. Kumulot ang kanyang daliri sa marmol, tapos narinig niya siya. Hindi sa pisikal na paraan, hindi sa anumang parang may paliliwanag niya. Ngunit naroon ang busa sa parahong parang kung paano ito naroon tayong umakahabang nakapaplansa siya na uniporma. Tuwing gabi kapag hinahawakan niya ang litrato sa tabing ng kanyang kama. Ginawa para sa higit pa rito ang makamay mo, mahal ko, huwag mong kakalimutan. Tumiim ang bagang ni Mateo, bumagal ang pahinga niya. May nabago sa likod ng kanyang ekspresyon. Hindi kalat, hindi pakmamatikas. Isang bagay na mas tahimik kaysa sa dalawang iyon. Isang desisyong nagawa sa ilalim ng masalita sa bahagi ng isang tao na nakakaalala kung sino siya bago pa sabihin ng mundo na maging maliit siya. Nahanap niya ang kanyang baston. Tumayo siya. Inasahan ng karamihan na aalis siya. Tumalikot na si Gerardo. Inaayos ang kanyang manggas. Ngumingisi sa kanyang nakasama. Hindi umalis si Mateo. Naglakad siya pabalik sa bangko. Umupo. Ipinatong ang kanyang makamay sa mataklado. Biglang lumingon si Gerardo. Bingit bula ka ba? Sabi ko narinig ko po kayo, sir. Bawat salita. Mababa ang boses ni Mateo, kalmado, walang kahit anong bakas ng galit. Ngunit ang pianong ito, hindi. Tumahimik ang ballroom. Hindi tahimik, kundi estatwa. Ang uringang pahinto na nangyayari kapag ang 400 tao ay tumigil sa pagiging individual at naging isang-iisang pinigil na hininga. Nanigas ang nga waiter sa kalagitnaan ng pahakbang. Namatay ang mapak-usap sa pagitan ng mapantik. Isang babae sa table 12 ang nakbabangang yang champagne glass ng sobrang dahan-dahan kaya hindi ito gumawang ang tunok. Nakaupo si Mateo sa bangko, nakapatong ang nga kamay sa mataklado, nakbago ang kanyang postura, hindi masyadong halata. Kung hindi ka nakatingin ng maigi, baka hindi mo napansin. Bumaba ang kanyang mabalikat ng kalahating pulgada. Umangat ang kanyang baba. Tumuwit ang kanyang gulugot sa isang linya na hindi nabibilang sa isang janitor. Nabibilang ito sa isang taong umupo na sa mga instrumentong tulad nitong 1,000 beses nun. Ngunit nanginginig ang kanyang kaliwang kamay. Isang nakikitang panginginig. Ang uri na hindi nakmumula sa takot, kundi mula sa bigat ng mga taon na dumidiin sa isang-iisang sandali. 15 taon na simula nang humawak siya ng pianong ganito kaganda. 15 taon ng katahimikan. At ngayon, sa ilalim ng spotlight na hindi niya makita, sa harap ng isang karamihang inaasahan siyang mabigo, naalala ng kanyang katawan at ang pag-alaala ay masakit. Nagsimula siya. Ang maunang nota ng balada number 1 in G minor ni Chopin ay lumutang sa silid na parang uso, nag-alangan, marupo. Bawat nota ay inilagay ng maingat kung paano inilalapat ng isang tao ang kanyang mapaa sa yalong hindi niya pinakakatiwalaan. Naroon ang melodiya, ngunit manipis, nakastretch sa pagitan ng pag-alinlangan at pag-asa na tila ang musika mismo ay hindi sigurado kung pinapayagan itong umiiral.
Isang lalaki sa unang hilera ang yumuko papalapit sa kanyang asawa. Nakakahiya ito, bulong niya. Humalukip-kip si Don Gerardo Valderrama. Bumalik ang ngisi. Itinagilit niya ang kanyang ulo at pinanot siya kung paano panoorin ng isang pusa ang isang maliit at nagpupumiglas na bagay. Pagkatapos ng 8 bar, nadapa ang kanang kamay ni Mateo. Isang nota ang nahuling ang kaunti, tapos isa pa. Ang panginginingang kanyang kaliwang kamay ay kumalat sa kanyang kanan. Sa isang sandali, isang nakakakilabot at nakabiting sandali, tila magiging tama si Gerardo. Ang asong gala ay hindi marunong tumuktok. Ang ipis ay walang karapatan sa entabladong iyon. Ang maruruming kamay ay eksakto kung ano ang tingin sa kanila. Tapos tumigil si Mateo. Umangat ang kanyang makamay mula sa mataklado at lumutang ng 1 pulgada sa ibabaw ng garing, walang galaw. Ang huling notang tinuktok niya, isang F, ay nakabitin sa hangin, hindi tapos, naghahanap ng mapupuntahan. 1 segundong katahimikan. 2, 3, 4, nagbago ang ihip sa silid. Nakatinginan ang nga tao. Isang babae sa table 9 ang nadiin ng kamay sa kanyang bibig. Inalis ni Gerardo ang kanyang pakakakrus ng braso, ibinuka ang bibig para maksalita at bumasa ang nga daliri ni Mateo. Hindi nakalangan, hindi marupok, hindi manipis, kundi buo. Bumuhos ang chopen mula sa kanyang makamay na parang tubig na sumisira sa isang dam. Ang parehong balade, ang parehong key, ang parehong manota, ngunit nakibang anyo. Nawala ang lahat ng pag-alinlangan, nasunok ang bawat panginginik. Pinuwersa ng kanyang kaliwang kamay ang baseline na may lakas na nakpanginik sa mabintingang bawat silya sa unang 3 hilera. Inawit ng kanyang kanang kamay ang melodya ng may kalinawang napakatalas kaya parang isang patalim na gumuguhit ng malinis na linya sa hangin. Ang babae sa table 12 ay inangat ang kanyang champagne glass at muling ibinaba dahil sobrang nanginginig ang kanyang kamay para hawakan ito. Nakbago ang katawan ni Mateo. Wala na ang janitor. Ang lalaking nakaupo sa Steinway ngayon ay ibang tao na. Isang taong hindi pa nakikilala ng silit ngunit agad nilang nakilala. Ang paraan kanyang paggalaw ay iba. Maluwag ang kanyang mapulso. Ang kanyang madaliri ay pumapalo at bumibitaw ng may eksaktong paggalaw na hindi nakmumula sa praktis kundi sa isang lugar na higit parito kung saan ang musika ay nabubuhay sa loop ng kalamnan at buto at dugo at ang mga kamay ay pintuan lamang kung saan ito dumadaan. Nawala ang ngisi ni Gerardo. Hindi unti-unti kundi biglaan, parang ilaw na pinatay. Umatras siya ng kalahating hakbang tapos isa pa. Hindi napansin ni Mateo. Walang napansin si Mateo. Nasa ibang lugar na siya ngayon. Sa isang lugar na hindi maabot ng 400 bisita at ng mga chandelier at ng lalaking tumawag sa kanya na ipis. Nasalop siyang musika at ang musika ay nasalop niya at ang hangganan sa pagitan nila ay tuluyang naglaho. Umabot ang Chopin sa unang rurok nito. Isang serye ngang sunod-sunod na octaves na nangailangan ng buong saklaw ng 2 kamay. Gumalawa ang mabraso ni Mateo sa malalapat at mahahabang arko patawid sa keyboard. Ang ngabasnot ay dumagundong ng napakalalim para panginginigin ang champagne flute sa pinakamalapit na mesa. Isang tinidor ang kumalantok sa plato. May isang tumayo sa likurang hilera, hindi para umalis, kundi dahil pakiramdam niya ay mali ang umupo, na parabang hinihila sila pataas ng musika. Tapos nang walang babala, walang tigil, walang ni isang putol sa ritmo, lumipat si Mateo. Ang Chopin ay natunaw at naging Gershwin Rhapsody in Blue. Pumasok ang nga unang nota tulad ng isang pag-usap na nakbago ng wika sa gitna ng pangungusap, walang putol, matapang, imposibleng pahandaan. Ang klasikong estruktura ay naglaho at isang mas ligaw ang pumalit dito. Mga ritmo ngang jazz, syncopation, mga nota na bumaluktot at umindayok at tumangging lumapa kung saan mo sila inaasahan. Isang chilis sa mamanonot, ang parehong batang Filipina na binaliwala ni Gerardo kanina ay umupo ng mayos at umusat sa kanyang silya. Nakaawang ang kanyang ngalabi. Nakilala niya kung ano ang nangyayari. Hindi ito isang lalaking tumutuktok ng 2 piraso. Isa itong lalaking nagsasalita ng 2 wika ng matatas at lumilipat-lipat sama ito ng walang aksen. Ang teknikal na kasanayang kinakailangan ay hindi lang bihira. Ito ay pangkasaysayan. Sumayaw ang Gershwin sa buong silid. Iba ang galaw nito kaysa sa Chopin. Mas magaan, mas mabilis,
mas delikado. Ang kanang kamay ni Mateo ay tumakbo pataas at pababa sa matreble key, sa malinyang, napakakinis at tuloy-tuloy na parang ini-improvise lang. Ngunit alam ng bawat musikro sa silid na hindi bawat paktakbo ay nakalagay ng tama. Bawat paginto ay sinadya. Ang katahimikan sa pagitan ng manota ay kasing ayos ng manota mismo. Isang waiter na nakatayo malapit sa pintong kusina ang nakbabang kanyang tray, hindi dahil inutusan siya, kundi dahil nakalimutan niyang hawak niya ito. Tapos ay muling lumipat si Mateo. Sa pagkakataong ito ay naramdaman muna itong silid bago nila narinig. Unti-unting naglaho ang griswin, hindi biglaan, kundi parang paglubok ng araw. Isang kulay na unti-unting humahalo sa susunod. At may bagong lumabas. Isang bagay na hindi pa naririnig ni sinuman sa ballroom na iyon. Ito ang sariling komposisyon ni Mateo. Ang piyesang isinulat niya para kay Elena. Nagsimula ito sa isang solong nota, isang middle C na pinatagal ng 2 buong kumpas, tapos isang pangalawang nota, tapos pangatlo. Isang melodiyang napakasimple na halos hindi na ito tunok melodiya. Tunog ito ang isang alaala na sinusubukang maging isang pangungusap, parang isang taong inaabot ang isang salitang matagal na niyang hindi nabibigkas. Ang melodiya ay ang tawa ni Elena, hindi literal, hindi kayang kopyahin ng musika ang tawa. Ngunit sinumang nakmahal at nawalan na ay makikilala kung ano ang kanilang naririnig. Ang hugis ng kagalakan na hawak sa makamay ng pangungulila, lumaki ang piyesa. Nakpatong-patong ang mga layer ng harmony sa isa't isa. Ang pagiging simple ay lumalim at naging komplikado katulad ng isang tahimik na lawa na lumalalim kapag na realismong wala itong ilalim. Pumasok ang dissonance, isang chord dito, isang passing tone doon, at ang musika ay lumipat mula sa init patungo sa kirot. Ito ang diagnosis, ang unang appointment, ang boses ng espesyalista na nagpapaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng degenerative. Ang unti-unting pagsasarang ng mundo, ang pag-urong ng liwanag mula sa mga gilid, ang pagkawala ng kulay, ang mga mukhang nagiging boses, at pagkatapos ay ang huling at buong kadiliman. Tumindi ang dissonance, nakbabangga ang ma-layer, nota na kumakayot sa isa't isa na parang ma-tectonic plate. Isang babae sa ika-4 na hilera ang nakdiin ng 2 kamay sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit siya umiyak. Hindi niya kilala kung sino si Elena. Ngunit alam ng musika, at ipinaalam ng musika sa kanya ang lahat ng kailangan niyang maramdaman. Tapos dumating ang put. Bumaksak ang kamay ni Mateo sa mababang rehistro. Malalaling at dumadagundong ginayamiga shard, galit. Hindi ang uri na sumisiga, kundi ang uri na nagpapayanig ng sahig. Ito ang galit ng isang lalaking kinalimutan na ang mga concert na tumigil, ang maahenteng hindi na tumawag, ang mundo na tumingin sa isang bulag at mahirap na Pilipinong lalaki at nagdesisyong tapos na ang kwento niya bago pa man ito matapos. Ang galit ay napakalaki at eksakto at ganap na kontrolado. At ang kontrol na iyon ang nagpakilabot dito. Nung ginginigang mga kristal no chandelier sa itaas no ang tablado, hindi dahil sa vibrasyon kundi dahil sa resonance. Umawit ang piano sa isang frequency na nagpahum sa salamin dahil sa simpatya. Namutla ang mukha ni Don Gerardo Valderrama. Nakatayo siya sa talampakan mula sa antablado, nakababa ang braso, nakaawang ng kaunti ang bibig. Mukha siyang isang taong pinapanood ang sariling hacienda na nasusunok. Tapos dahan-dahan, sinadya, ang put ay nagsimulang lumambot. Hindi nawala, lumambot. Ang dumadagundong na mga bass chord ay ninipis at nudging mga solong nota. Kinalas ang dissonance sinulit bawat sinulit. At sa lugar nito, may bagong lumabas, isang resolusyon, hindi isang happy ending, isang bagay na mas komplikado rin, pagtanggap. Ang uri na hindi nakukunwaring hindi totoang sakit, kundi pinipiling dalhin ito imbes na makpalamon dito. Bumalik ang melodiya. Ang tawa ni Elena, ngunit iba na ngayon, mas matanda, mas matalino, nababalot ng lahat ng nangyari mula noon. Ang pagkawala, ang pagkabulag, ang katahimikan, ang mop, ang bleach, ang kalungkutan, ang patblas na hakbang mula kama hanggang kusina. Ang lahat ng iyon ay naihalo sa melodiya na parang harina sa masa. Hindi nakikita ngunit mahalaga, binabago ang tekstura ang lahat. Ito ang piyesang tinuktok ni Mateo sa Malacanang.
Tacholonggi beses para sa Tacholonggi presidente. Iba't iba ito bawat pakakataon dahil iba rin si Mateo bawat pakakataon. Lumaki ang komposisyon kasama niya. Buhay ito, humihinga ito. At ngayong gabi, sa isang ballroom na puno ng mataong nanut sa pagtulak sa kanya mula sa bangko at tinawag na ipis. Huminga ito ng pinakamalalim nitong paghinga. Nagsimula ang huling bahagi. Mas mabilis nang humalaw ang makakamay ni Mateo. Tumaas ng tumaas ang melodiya, mas maliwanag. Bawat nota ay bumubuhos sa nauna, nagpapatong-patong patungo sa isang bagay na nararamdaman ng silit na parating ngunit hindi mapangalanan. Isang crescendo na hindi lamang lumalakas sa volume. Lumalakas ito sa kahulugan. Bawat bar ay may bitbit na mas mabigat kaysa sa nauna. Hindi lang pumuputok ang musika. Ito ay nagiging mas toto. Ang silit ay humilik paharap. Silang lahat. 400 katawan ang kumiling patungo sa entablado na parang mga bulaklak patungo sa araw. Tapos ang rurok, isang kot na napakabuo na ginamit ang bawat notang maabot ng makamay ni Mateo. Umalingaw-ngaw ito sa buong ballroom na parang kampana. Pinayanig ang kristal, pinanginig ang mga kubiertos na nakasandal sa mga pader, at tapos ay umatras si Mateo. Pianissimo, halos hindi marinig ang pinakamahinang paktuktok na narinig ng silit buong gabi. Bawat nota ay isang bulong, bawat paginto ay isang paghinga, ang melodiya ay natunaw. Sa mga solong tono na palayo ng palayo sa isa't isa tulad ng mabituing isa-isang lumalabas sa dumidilim na kalangitan. Ang huling nota, isang solong pinatagal na ge, ay lumutang sa katahimikan. Hindi ito natapos. Dahan-dahan itong naglaho na parang kandilang naubos hanggang sa mawala sa isang silit na walang hangin. Inangat ni Mateo ang kanyang nakamay mula sa mga teklado. Inilagay sa kanyang kandungan. Bahagyang nakayuko ang kanyang ulo. Basa ang kanyang mukha. 5 segundong katahimikan. Walang huminga. Walang gumalaw. Walang umiiral sa labas ng silit na ito. Tapos si Maestra Conchita Belmonte, 76 taong gulang, malamat na concert pianist, isang babaeng narinig na ang bawat sikat na pianistang nabubuhay ay tumayo mula sa kanyang silya sa table 4. Mabagal na parang tumatayo ka sa isang katedral. Nagsimula siyang pumalakpak nag-isa sa katahimikan. Ang palakpak niya ang tanging tunok sa ballroom. Tuloy-tuloy si Nadia. Bawat palakpak ay bumabagsak na parang tibok ng pusong nakumpisa muli. Sumunod na tumayo si Senadora Elvira Cruz. Tapos isang lalaki sa table 6. Tapos isang babae sa kabilang pasilyo. Tapos isang buong hilera. Tapos 2 hilera. Tapos sumabog ang silit. 400 tao ang nakatayo. Hindi formal na palakpak, hindi ang uri ng palakpak na ibibigay mo dahil kailangan. Ito ang uri ng palakpak na kusang lumalabas sa iyo bago mo pamapagdesisyon ng ibigay ito. Maga, kamay na naghahampasan. Maga, boses na pumipiyok. Ang batang Filipinang cellist na nakatayo sa kanyang silya. Pumapalakpak habang ang mabraso ay nasa itaas ng kanyang ulo. Ang maluha ay umagos sa kanyang mukha. Nakatayo si Danilo Corpus sa pintuan ng maempleyado. Suot pa rin ang kanyang uniforme. Ang isang kamay ay nakakapit sa hamba ng pinto. Ang isa ay pinupunasan ang kanyang mukha gamit ang kanyang manggas. Pinayanik ng masigabong palakpakan ang mga chandelier. Nakaupo si Mateo sa bangko, nakapatong ang makamay sa kandungan. Hindi niya makita ang standing ovation, ngunit nararamdaman niya ito. Bawat isang pares ang kamay, at sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, nanatiling kalmado at tahimik ang sarili niyang magakamay. Hindi tumigil ang palakpakan. Nagpatuloy ito. 30 segundo, 45, isang buong minuto, gumugulong sa ballroom sa maalon na muling lumalakas sa tuwing parang hihina na ito. Hindi lang basta pumapalakpak ang mga tao, sumisigaw sila. Isang lalaki sa may likuran ang nahugis ko pang kanyang makamay sa kanyang bibig at sumigaw ng isang bagay na walang sinumang makarinig dahil sa ingay. Isang babae ang mahigpit na nakahawak sa braso ng kanyang asawa gamit ang 2 kamay, umiiling, inuulit ang parehong 3 salita. Diyos ko po, Diyos ko po, Diyos ko po. Nakalabas ang nga telepono, 12-12 na nga ito, nagre-record mula sa bawat anggulo. Ang liwanag mula sa mga screen ay naktuldok-tuldok sa ballroom na parang mabababa at nanginginig na mabituin. Ang batang cellist, ang inis maba ni Gerardo,
Ang pinabayaan niyang nakabitin ang kamay sa hangin ay nakatayo pa rin sa kanyang silya. Hindi na siya pumapalakpak. Nakadiin ang kanyang dalawang kamay sa kanyang mukha, humahagulgol. At wala siyang pakialam kung sino ang makakita. Si Don Gerardo Valderrama ay nakatayo 10 talampakan mula sa entablado. Hindi siya gumalo. Ang kanyang braso ay nakalaylay sa kanyang gilid. Mabilis na nakpalit-palit ang ekspresyon ng kanyang mukha at walang ni isang tumagal. Una ay pakalito, tapos ay isang bagay na malapit sa paktanggi, tapos ay isang mabagal at gumagapang na pakilala na kumalat sa kanyang mukha na parang mansa sa puting tela. Ang pakilalang ito ay hindi lang sa katotohanang malisiya, kundi sa katotohanang nakamalisya sa publiko, nang tuluyan sa isang silit na puno nga taong hindi kailanman makakalimutan ang kanilang nasaksihan. Gumalaw si Doña Aurora, hindi malayo, 3 hakbang lang sa kanyang kaliwa, palayo kay Gerardo, isang maliit na puwang. Ngunit sa isang mundo kung saan gumugol siya ng 20 taon na nakatayo ng eksaktong 2 hakbang sa likuran nito. Ang 3 hakbang na iyon ay isang bangin, at napansin iyon ng lahat sa unang hilera. Tapos nagsimulang humina ang palakpakan, hindi dahil gustong tumigil ng karamihan, kundi dahil tumayo si Senadora Elvira Cruz mula sa tabel 4 at naglalakad patungo sa entablado. Mabagal at sinadya ang kanyang paglakad, tulad ng paglakad niya minsan sa podium ng Senado. Isang babaeng ang presensya ay hindi nangangailangan ng lakas ng boses. May nag-abot sa kanya ng mikropono, kumalma ang silit. 400 tao ang nakatayo pa rin, nanginginig pa rin, naghihintay. Tumingin si Senadora Cruz kay Mateo, tapos humarap siya sa karamihan. Matatag ang kanyang boses, kontrolado, ngunit sa ilalim nito ay may nangginiginig. Ang lalaking nakaupo sa piyanong iyan ay si Mateo San Juan. Siya ay nagdapos sa UST Conservatory of Music. Nagdanghal siya sa 3 magkakasunod na state dinner sa Malacanang sa pamamagitan ng personal na imbitasyon ng presidente. Ang kanyang orihinal na komposisyon ay tinuktok sa isang ASEAN Summit dinner sa Geneva. Nagtanghal siya para sa mga pinunong bansa, para sa mga diplomat, para sa mga manunot sa buong mundo. Tumigil siya, hinayaan ang katahimikan na gumawa ng trabaho nito. Ang lalaking tinawa ng inyong host na ipis, ang lalaking itinulak niya mula sa bangkong iyan at sinabihang alamin ang kanyang lugar, ay tumuktok para sa mga pinuno nga malayang mundo at ginawa niya ito ng may mas maraming biyaya kaysa sa sinumang nagpakita nito sa silit na ito ngayong gabi. Hindi sumabok ang silit, biyak ito. Isang tunok na kalahating palakpak at kalahating mas malalim. Ang tunong 400 tao na kinakaharap ang distansya sa pagitan ng kung sino ang inakala nilang sila at kung ano ang hinayaan nilang mangyari. Gumalaw si Gerardo. Sa wakas, naglakad siya papunta sa entablado, matigas, parang makina. Ang paglakad ng isang lalaking alam na pinapanot siya at sinusubukang ipakita ang isang pagiging kalmado na hindi niya nararamdaman. Huminto siya sa harap ni Mateo, tumihim. Ang boses niya ay lumabas ng mas mataas kaysa normal. Hindi ko alam. Kung nalaman ko lang kung sino ka. Dahan-dahang iniharap ni Mateo ang kanyang mukha sa direksyon ng boses ni Gerardo. Kalmado ang kanyang ekspresyon. Hindi galit, hindi nakmamalaki, kundi malinaw lang. Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Kailangan mong malaman kung sino ka. Sumabog ang ballroom ng mas malakas kaysa kanina. Nakatayo si Gerardo doon na nakaawang ang bibig. Hindi tapos ang pangungusap, hindi tinanggap ang pahingingang tawad. At sa unang pagkakataon sa kanyang pampublikong buhay, naging maliit siya, hindi nagpakumbaba. Maliit, may pagkakaiba. Ang pagpapakumbaba ay isang desisyon. Ang pagiging maliit ay ang nangyayari kapag sa wakas ay nakita ka ang mundo sa totoong sukat mo. Tapos lumapit si Maestra Conchita Belmonte sa entablado. Iniabot niya ang kanyang kamay. Inabot at hinawakan ito ni Mateo na ginabayan ng tunongan niyang mayabak. Mahina ang kanyang boses, hindi para sa mikropono, hindi para sa karamihan, kundi para lang sa kanya. 40 taon kong hinintay na makarinig nga, 1 taong tutuktok ng balade na iyan kung paano ko ito palaging naririnig sa aking isipan, saan ka ba galing? Dumating ang sagot ni Mateo nang walang paalinlangan. Simple, walang palamuti. Ang pinakatotoong pangungusap na sinabi niya buong gabi. Dito lang po, naglilinis ng ngasahi.
Hindi natapos ang gala ng gabing iyon. Nakibang anyo ito, nakalimutan ang programa. Ang schedule, ang mga talumpati, ang auction, ang networking hour, lahat ng ito ay natunaw na parang asukal sa tubig. Ang pumalit rito ay isang bagay na hindi pinagplanuhan at hindi maaring ma-rehearse. Napuntahan ang matao kay Mateo kung paano natural na umaagos ang tubig pababa nang hindi maiwasan at walang nagtuturo ng direksyon. Hindi sila dumating na may awa, iyon ang mahalaga. Balang naw sa kilo na ulo anaw sa iping, kaveve ka namin. Walang pumisil sa kanyang kamay ng may partikular na lambot na inilalaan ng nga tao para sa mga itinuturing nilang wasak. Dumating sila na may dalang mas bihirang bagay. Dumating sila ng may respeto, nakpakilala ang isang retiradong mahistrado at hindi natapos ang kanyang pangungusap. Isang babaeng nagpapatakbo ng isa sa pinakamalaking arts non-profit sa bansang nagabot kay Mateo ng kanyang business card. Tapos na-realize, niyang may halong hiya, na walang silbi ang business card sa isang bulag na tao. Tumawa siya. Tumawa rin si Mateo. Binasa niya ang kanyang numero ng malakas at tiny pa ito ni Danilo sa sarili niyang telepono. Danilo, sa wakas ay lumabas na siya mula sa pintuan ng maempleyado at pumasok sa ballroom. Suot pa rin ang kanyang uniforme. May basa pa ring marka sa kanyang manggas kung saan niya pinunasan ang kanyang mukha. Naglakad siya palapit kay Mateo. Tulad ng palagi niyang ginagawa, matatak, hindi nakmamadali, walang pakpapanggap. Narinig ni Mateo ang kanyang mayabak at ngumiti, hindi ang formal na ngiting ibinibigay niya sa mga estranghero. Ang toto, ang tagal mo naman Danilo. Man, sinusubukan kong huwag umiyak ng pangit sa harap ng mamayayaman Naktawanan ang silit, mainit, pantao, ang uriang tawanan nakpapaluwak sa isang bagay sa dibdib at nakpapawala sa tensyon. Sa sandaling iyon, walang sinuman sa ballroom ang naging senador o CEO o janitor. Mataw lang silang nakatayo sa ningning ng isang bagay na hindi nila inaasahan at hindi may paliwanag. Nahanap ng batang tsalis si Mateo sa gilid ng entablado. Nanginginig pa rin siya. Hinawakan niya ang kamay nito ng malambot na parabang sagrado, ang magadaliri nito at sinabing, "Muntik na akong huminto sa musika nung nakaraang buwan. Hindi na ako hihinto." Pinisil ni Mateo ang kanyang kamay. Huwa na huwa, dalawang salita. Ngunit ang paraan ng pagkakabikas niya rito, tahimik, sigurado, nang walang anumang bahid ng pagpapanggap, ang naging dahilan para idiin ng tselis ang kanyang malayang kamay sa kanyang bibig at tumango sa isang paraan na mas may kahulugan pa kaysa sa anumang standing ovation. Sina Dong Gerardo at Doña Aurora Valderrama ay umalis en 9:14. Walang anunsyo, walang paalam. Pasikreto silang lumabas sa side exit habang ang atensyon ng karamihan ay nasa iba. Naghihintay na ang driver ni Gerardo. Naglakad si Aurora ng 3 hakbang sa unahan niya ngayon. Hindi 2 hakbang sa likuran, 3 hakbang sa unahan. Walang sinabi si Gerardo habang nasa biyahe pauwi. Siya rin. Ngunit ang katahimikan sa pagitan nila ay isang bagong uri ng katahimikan. Ang uri na may ngipin. Sa mga sumunod na araw, nakibalita ang mundo. Ang video mula sa cellphone ng isang bisita ay kumalat sa internet noong Linggo ng umaga. Pagsapit ng Linggo ng gabi, mayroon na itong 4 milyong views. Pagsapit ng Miyerkules, 12 milyon. Nasa lahat ng dako ang balita. Bawat istasyon, bawat platform, bawat wika, ang bulak na janitor at ang piano ng bilyonaryo, ang klip na pinakamaraming ibinahagi nga tao ay hindi ang rurok. Hindi iyon ang pinakamaingay na bahagi o ang pinakamagaling sa teknikal na aspeto. Ito ang 8 segundong katahimikan bago ang ikalawang bahagi. Ang sandaling tumigil si Mateo, lumutang ang makamay, pinigilan ng silit ang kanilang pahinga na sinundan ng unang notang melodiya ni Elena. 8 segundo nang wala, tapos na ding lahat. Ang clip lang na iyon ay may 8 milyong shares. Nagbigay na pampublikong pahayag si Maestra Conchita Belmonte ng sumunod na Lunes. Inanunsyo niyang personal niyang isponsora ng pagbabalik ni Mateo San Juan sa concert stage. Pondohan niya ang recording. Siya ang tatawa. Narinig ko na ang bawat mahusay na pianista sa nakalipas na 50 taon, sabi niya. Nabibilang sa kanila si Mateo San Juan. Ang katotohanan ng nalilinis sa siyan mangasay sa halip na punoy ng magakonserto ay hindi niya kabigwan. Kabigwan na tinito.
Ikinonekta ni Senadora Cruz si Mateo sa National Commission for Culture and the Arts. Sa loob ng tulinggo, inalok siya ng residency sa Cultural Center of the Philippines, CCP. Tinanggap ito ni Mateo, ngunit gumawa siyang isang kondisyon. Gusto niyang magtatag ng isang scholarship fund. Hindi isang pangkalahatang pondo, kundi isang partikular na pondo para sa mga batang musikero na nasabihang masyadong komplikado ang kanilang nga pangarap. Mga batang hindi pasado sa pamantayan. Mga batang tiningnan sa paraan kung paano tiningnan ni Don Gerardo Valderrama ang cellist na parabang isang abala ang kanilang ambisyon. Ang pondo ay tatawaging Elena San Juan Music Fellowship. Palagi niyang sinasabi na ginawa para sa higit pa rito ang makamay ko. Sinabi ni Mateo sa reporter na natanong tungkol sa pangalan. Tama siya, ngunit ganun din ang maraming iba pang makamay na hindi pinapansin ng sinuman. Nawalan ng 3 malaking corporate sponsor ang foundation ni Don Gerardo Valderrama sa loob ng 1 linggo. Ang kanyang PR team ay naglabas ng formal na paghingi ng tawad. Maingat na inayos ang masalita, aprobado ng abogado, idinisenyo upang mabawasan ang pinsala. Hindi interesado ang internet. Ang mga pahingi ng tawad na binuo ng isang komite ay hindi nagpapahinto sa pagturugo. Pinapabagal lang nila ito. Nakuhanan ng litrato si Doña Aurora Valderrama sa anunsyo sa CCP. Nasa unang hilera, nag-isa. Hindi siya nagsalita sa mga reporter. Hindi na niya kailangan. Ang kanyang presensya ang nagsabing lahat ng pinigilan ng kanyang katahimikan. Ang tansong plaka sa Steinway, ang isa na may nakaukit na pangalan ni Don Gerardo Valderrama, ay tahimik na tinanggal ng matauhan ng hotel ng sumunod na Huwebes. Walang humiling na gawin nila ito. Ginawa lang nila. Kinaumagahan matapos ang anunsyo sa CCP, gumising si Mateo San Juan ng 5+15. Tulad ng dati, lumalagitik at umugong ang lumang aircon. 2 lagitik, 1 mahabang ugong, tigil ulit. 14 na hakbang mula kama hanggang kusina. Dumudulas ang kaliwang kamay sa pader. Binabasangang nga dulongang daliri ang tekstura. Ang instant na kape ay nasa 2 estante, sa kanang bahagi sa likot ng asin. Walang nakbago. Nakbago ang lahat. Tumayo siya sa kusina ng matagal. Hawak ang kanyang kape. Pinapakinggan ang pahinga ng gusali. Ang nga tubo. Ang ngayabak ng kapitbahay sa itas. Isang asong tumatahol sa isang lugar sa unang palapak. Ang matunok ng isang buhay na maliit at karaniwan at buwang-buo na kanya. Tapos gumawa siya ng isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa. Lumuhot siya sa tabi ng kanyang kama. Kinuha ang kahoy na kahon. Pinasadahan ng kanyang nga daliri ang matrangka. Malamig na bakal, medyo kinalawang. Binuksan niya ito. Sa loop ay 3 piraso ng sheet music. Bawat isa ay pinirmahan ng iba't ibang presidente ng Pilipinas. Luma na ang papel. Amoy alikabok ito at panahon at isang bersyon ng kanyang sarili na halos nakalimutan na niyang umiral. Isa-isa niyang hinawakan ng mabagal ang nga pirma. Kung paano niya hinahawakan ang litrato ni Elena tuwing umaga, hindi para basahin ang nga ito, kundi para lang alalahanin na totoo ang nga ito. Umupo siya sa mesa ng kanyang kusina. Lumalamig na ang kape. Lumalagitik pa rin ang lumang aircon. Ang huling notisya mula sa may-ari ng apartment ay nasa mesa pa rin. Ngunit sa unang pagkakataon simula nang mamatay si Elena, ngumiti si Mateo San Juan. Hindi para sa mamanonot, hindi para sa kamera, hindi para patunayan ang kahit ano sa kahit kanino. Ngumiti lang siya. Bumulong siya sa walang lamang apartment. Tahimik, halos hindi marinig. Pinanatili kong malinis ang mga kamay ko, mahal ko, tulad naga sinabi mo. Hindi narinig ng mundo ang pangungusap na iyon, ngunit hindi naman kailangan. May mga salitang hindi para sa mundo, para ito sa isang tao. At minsan ang taong iyon ay wala na sa silid, ngunit sasabihin mo pa rin ang mga iyon dahil ang pagmamahal ay hindi nangangailangan ng tagapakinig. Kailangan lang nitong boses. Kung tinamaan kang kwentong ito sa isang totoong bahagi mo, ibahagi mo ito. Hindi para sa algorithm, kundi para sa tao sa buhay mo na kailangang makarinig nito ngayon. Mag-subscribe kung gusto mo pa ng mga kwentong ganito. Linggo-linggo, hinahanap natin ang mataong binalwala ng mundo at ibinibigay natin sa kanila ang spotlight na deserve nila. Kwento sa susunod na linggo. Isang taong walang tirahan ang pumasok sa isang Michelin star restaurant.
Ang sumunod na nangyari ang naging dahilan para magbitif ang head chef at bumalik bilang isang ibang tao. Hindi ninyo dapat palampasin ito. Isang huling bagay bago kayo umalis. Nakapanot na ba kayo ang isang taong binaliwala dahil sa kanyang hitsura, sa kanyang suot o kung saan siya nagtatrabaho? Naksalita ba kayo? May naksalita ba para sa inyo? Sabihin ninyo sa akin sa mga komento. Dahil bawat kwentong ikinukwento natin dito ay nagsimula sa isang taong katulad mo na nagdesisyong hindi na pwedeng maging opsyon ang katahimikan. Hindi nakita ni Mateo San Juan ang standing ovation, ngunit naramdaman niya ang bawat isang pares ng kamay. At iyon ang